Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, kahit pa, hindi sumipot etong si Vice President Sara Duterte, tuloy pa din ang mini trial hearing. Kahit no show etong si Sara, kasi ganito lang din yan eh. Talagang pagbobotohan na yan, oo, na meron talagang nakikita, oo, para nga po maipasa na itong impeachment complaint ni Sara Duterte. Kasi ganito, can you imagine? Walang pagbabasihan ang House of Representatives, kundi yung complainants. Kasi gano'n naman yan eh. Yung House of Representatives, kumbaga sa kaso, sila yung nagsisilbing fiscal. Eh, paano yan kung wala kang ipinresentang ebidensya? Ngayon, ang mangyayari kung wala kang ipinresentang ebidensya, wala silang pagbabasihan, walang comparison. So, dahil walang comparison, ito lang yung ebidensyang nakikita nila. So, dito lang sila papabor. Hindi mo na na-defend yung sarili mo dito sa trial, abay pinahiya mo pa yung mga supporters mo na isa kang duwag, na isa kang bubita, nag-hire ka ng 16 na abogado, pero hindi ka sumipot. Ngayon naman, syempre, itong si Sara Duterte, parang ang tawag kasi dyan mga minamahal, calculated moves. Paano natin nasabing calculated moves? Pag humarap si Sara Duterte tas wala siyang maisasagot, masusunog siya. Mas lalo tuloy siyang mapapahiya. Ganun yon. Ngayon naman, itong si Jinky Luistro, madami silang ibabato kay Sara. Which is pwede din pumabor kay Sara kasi gagamitin yun ni Sara para tumakbo sa Supreme Court. Magpa-file ng petition for certiorari. Kapag pinagbigyan itong si Sara Duterte ng final niyang petition for certiorari, bibigyan sila ng TRO, which is yung temporary restraining order, na kung saan, mai-stop, mapapahinto itong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. So, kung kaya pa nilang gawan ng paraan, kung kaya pa nilang haluin, kung kaya pa nilang halukayin, kung kaya pa nilang gawa ng paraan dito sa House of Representatives, gagawa na nila para hindi na umakyat ito sa Senado. Ito ngayon medyo nakakainis na part. Ginawa na lahat eh. 'Di ba sinunod na ng mga complainants yung utos ng Supreme Court. Pero ang ending pa din, kinu-question na naman ang constitutionality ni VP Sara Duterte. I don't know why, kung bakit kailangan niya pang questionin yung constitutionality, 'di ba, na hindi na naman nasunod yung rights of due process. In the first place, lahat na sinunod na po ng mga complainants. 16 abogado mo plus ikaw pa, abogado ka, hindi mo masagot-sagot yung mga akusasyon sa'yo, gusto mo ipa-dismiss, anak ng weteng yan, tapos tatakbo ka bilang presidente, nasaan yung public accountability dyan? Ngayon, sinunog siya, mga minamahal, ni Jinky Luistro. Panoodin natin to. The Vice President has been invited to participate. She is reportedly prepared for a full-scale legal battle. A bloodbath, as it has been described. Assembling a very large team of lawyers. She is apparently ready to face the accusations and defend herself at length. And yet it appears she will not even participate. Diba? Nakakahiya. May bloodbath ka pang nalalaman, pero hindi ka pala a-attend. Anak ng teteng na yan. Para saan pa yung bloodbath mo, day? Yan ba yung bloodbath? Takot? Meron bang bloodbath na sinasabi na, yes, ready na ako, makipagputaktian, makipagputukan, ready na ako. Tapos hindi attend, ano yon? 16 na nga abogado mo, may pa bloodbath ka pang nalalaman. So, tingnan ninyo, pinapahiya ni Sara Duterte itong mga DDS. Pinapahiya mo lang yung sarili mo sa mamamayang Pilipino dahil hindi mo kayang sagutin yung dalawa na nga lang impeachment complaint laban sa'yo. Idadaan mo na naman yan sa Supreme Court. Hihingi ka na naman ng tulong sa Supreme Court. Sasabihin mo na naman, magsusumbong ka na naman sa kanila, sasabihin mo na nilalabag na naman nila yung rights mo. Ano, Meroy? We recall the words of Justice Antonio Tiham in the previous impeachment against Chief Justice Maria Lourdes Sireno. Failure to participate in the hearings before the Committee on Justice is tantamount
to a culpable violation of the Constitution. Betrayal of public trust. Ayon sa pananaw na iyon, ang hindi pagharap sa proseso ay maaaring ituring na patuloy na paglabag sa saligang batas. Ang tanong ngayon, maaari rin ba nating sabihin ito sa Vice Presidente? Let us remember, the Vice President took the same oath. I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties, preserve and defend the Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. Lahat ho ng kawani ng gobyerno, lahat ng opisyal ng pamahalaan, iisa ang panunumpa, iisa ang pamantayan, iisa ang pananagutan. Ang panunumpang ito ay hindi lamang pangako ng panunungkulan. Ito ay panata ng pagharap sa pananagutan at paggalang sa saligang batas. Dito sa komite, susundan natin ang saligang batas. Hindi natin tatalikuran ang ating tungkulin. Iyan ang inaasahan ng taong bayan. Hindi pag-iwas, kundi pagharap. Hindi katahimikan, kundi pananagutan. Tama. Sapagkat ang panunumpa ay hindi lamang binibigkas sa simula. Ito ay pinatutunayan sa bawat pagkakataon na tayo ay sinusubok. Tama. So regardless of the participation of the Vice President, and even in her absence, this committee will proceed. We will do our duty with resolve, without hesitation, and without delay. Diba? Forthwith, mga minamahal. Sabi ba naman dito sa balita, nawala na yung sinasabing bloodbath. Ano yun? Diba? So, pinuna ni House Justice Panel Chair Representative Jervil Luistro ang mga naunang pahayag ni kumbaga budol Budol, mga minamahal. 'Di ba kasi 'di ba sabi ni Sara Duterte handa siya sa mga mga inuugnay sa kanya, handa siya sa mga reklamo, sa mga complaints sa kanya, may 16 siyang abogado. 'Di ba? Ang dami niyang hanas noon Yan ba yung handa? Failure to attend the hearing? Yan ba yung handa na hindi haharap kasi wala talagang maisasagot? Kumbaga, binudol lang ni Sara Duterte ang mga Pilipino. Sasabihin niya, haharap siya pero hindi naman. So, isa lang yung ibig sabihin niyan, takot itong si Sara Duterte sa pananagutan. Gets ninyo, mga minamahal? Walang bloodbath na ganon. Oo. Bad breath meron sa'yo. 'Di ba? Bloodbath ka pang nalalaman. Hindi mo naman pala kayang panindigan yung mga statement mo. Anak ng weteng yan. Sino niloloko mo? 'Di ba? Alright. Kayo mga minamahal. Ay, naku, ano masasabi nyo dito? Kaloka talaga itong si Sara Duterte na paghalata ang guilty, 'di ba? Kung hindi mo naiintindihan yung salitang bloodbath, sana hindi ka na lang nagsalita. 'Di ba, mga minamahal? Sobrang napakawalang kwenta talaga nitong ating Vice Presidente. Takot sa pananagutan. Oo. Alright, it's me again, Alicia Ninyo. Pengi po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.